Adelan POV. Nagising ako na parang may nakadagan sakin, napahawak pa ako sa kanyang kamay, at ganun na lang ang gulat ko. Bakit yung mga braso ni CJ parang lumaki na? Pagmulat ko sa aking mga mata, ang aking boss ang nakayakap sakin. Kaya naman inisip ko kung ano ang nangyari kagabi, dahil kahapon lang day off ko at nakatulog ako sa guest room at ganun na lang ang gulat ko nang maalala ko lahat ang nangyari. Aalisin ko na sana ang kamay niya, mula sa mahigpit niyang hawak, ngunit hindi ko matanggal. Tinignan ko naman siya at tulog naman, pero kung makayakap akala mo tatakasan ko siya sa sobrang higpit ng kanyang yakap sakin. Pinakiramdaman ko siya, dahil naalala ko naman ang nangyari kagabi. Di ba yamakap lang naman ako? Walang ibang nangyari hindi ba? Pagkukumbinsi ko sa sarili ko, ngunit yung paa niya na nakadagan sakin katawan, at naramdaman kong wala siyang pang-itaas na kasuotan. At ako rin. Kaya naman kahit mahigpit ang pagkayakap niya sakin, ay tinaas ko ang aming kumot, at ganun na lang ang gulat ko, dahil pareho na naman kaming walang saplot. Kaya naman sa sobrang taranta ko, napasigaw ako ng sobrang lakas. Kainis ka, anong ginawa mo na naman saking lalaki ka? Sigaw ko sa kanya. Dahil kagabi di ba nga magkayakap lang naman kami? Paano ako walang damit ngayon? Pero ang lalaki ngumisi lang sakin, na para bang tuwang-tuwa. Napakurap-kurap pa ako dahil ngumiti pa siya. Good morning Han, bangon na ba tayo? O gusto mo pa ng round 2? Sa bagay mamaya pa ang uwi ni CJ, paus niyang sagot sakin. Ano daw round 2? Ibig sabihin may nangyari na naman sa amin nang hindi ko namamalayan. Kaya naman hinarap ko sa nagbabaga kong galit. Pinagsamantalahan mo ako, lalaki ka. Nanganginig kong sigaw sa kanya. Pero ang ogag tumatawa lang, mas lalo na naman akong natulala dahil tumatawa siya. Nahimasmasan lang ako nang sinagot niya ako. Honey, relax, hindi ba ikaw ang may gusto nito kagabi? Bulong niya sakin at nagpaigtad sa buo kong pagkatao, dahil ang init ng kanyang hininga, ay nagdala ng balta-baltaheng kuryente ang dulot nito sa aking katawan. At paus niyang boses sakin, at kung saan-saan na siya nakahawak sa ilalim ng kumot. Anong ginagawa mo? Nauutal kong tanong sa kanya, dahil kung saan-saan na siya humahawak sa ilalim ng kumot sakin katawan, hanggang sa nahawakan niya ang ano. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na lumabas sa aking bibig, dahil pakiramdam ko nag-iinit ang buo kong katawan, na para bang may hinahanap pa ako na mas higit pa. Napabulong din siya. Hindi ko namalayan na nakasabsab na siya sa aking leeg. Ang sarap sa pakiramdam nang hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang kanyang paghalik sa akin, sabay masahe sa aking balat. Hindi ko mapigilan mula sa aking bibig na lumabas, dahil sa ginagawa ni Frederick sakin, ninakalimutan ko na siyang tawagin ng Sir, CEO, or arrogante. That honey call my name, that's is. I want you to call my name again. Paus niyang boses sakin. Habang kung saan-saan na siyang humahalik sakin, napapaliyad pa ako sa init ng mga halik niya, na kung saan-saan na napapadpad. Hanggang sa nakarating sa akin, kaya naman pinigilan ko siya. Napailing ako dahil ayaw ko ang gagawin niya sakin. Please honey, paus niyang boses sakin, at binalik niya ang halik niya sa aking labi, pababa sa leeg, wala na din akong nagawa at paulit-ulit na lang akong magpapaubaya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, mukhang natatangay na ako sa mainit na halik ng aking boss. Adelan honey, tawag niya, masarap sa aking pandinig nang binigkas niya sakin ang pangalan ko, ni hindi ko na alam kung saan ako humawak sa ginagawa niya sakin, o aaminin ko may nangyari na sa amin, ngunit ito ang malala, dahil pakiramdam ko ibang-iba siya sa nakaraan ng paglalambing namin sa isa't isa. Hanggang sa bumaba ang halik niya mula sa akin tiyan, at hanggang sa aking puson. Honey please, paus niyang boses sakin, dahil sa hindi ko na rin alam kung saan ako humawak, at ano ba ang dapat kong gawin, sinunod ko na lang ang sinasabi niya sakin. Bumagsak ang katawan niya sakin, at niyakap ako ng mahigpit, narinig ko din ang malakas ng tibok ng puso niya, pareho kami dahil ganun din ang tibok sakin, na parang naghahabulan sa sobrang bilis. Nawalan ako ng imak, ngunit nakatitig siya sakin, ipinikit ko na lang ang aking mga mata, dahil alam ko babalik na ang normal ang buhay ko, isang katulong, yaya at ngayon parausan. Nagulat ako nang hinalikan niya ako sa labi, na para bang ang sarap namin,
kaya naman minulat ko ang aking mata, at nakipaglaban sa mga titig niya. "Good morning honey," nakangiti niyang bati sakin, na akala mo walang nangyari, ngunit nakadagan pa rin sakin. Hindi ko siya sinagot, at ito na naman kung saan-saan na naman siya humahalik, wala na bang kapaguran ito? "Wait, sandali nga, sandali," sigaw ko dahil kung saan-saan na siya humahalik, lalo may kilati ako sa tiyan. Puro halakhak ko ang naririnig sa buong kwarto sa umagang ito. Hindi ako tinantanan ni Frederick. Matapos ang maraming beses niya akong nilambing kaninang umaga. Ito siya, akala mo siya yung katulong ko, ni hindi niya ako pinalabas sa kwarto, nagtaka pa ako at bakit hindi siya bumalik sa hotel. Ang sabi day off daw niya. Tinanong ko din si CJ kung nasaan, ang sabi nasa kina Sir Michael at Miss Tamara, baka daw mamaya ibabalik na dito. Hindi na din ako nagtanong sa kanya, natulog din ako kanina pagkatapos ng ginawa niya sa akin, ay hindi ginawa pala namin, dahil kagustuhan ko din naman ang nangyari. Nagising na lang ako nang may suot na akong damit, medyo namula pa ang mukha ko, dahil pakiramdam ko wala na akong may tatago sa kanya. Dahil nakita na niya ang buo kong katawan. Kung sabagay nga ako din sa kanya. Napahawak pa ako sa aking mukha. Tiningnan ko ang oras, mag-aalauna na pala. Kaya naman bumangon na ako, hindi din ako nagutom dahil kumain naman kami kanina, dahil nag-order siya ng pagkain galing sa hotel. Nagtungo na ako sa banyo, na may ngiti sa labi, ibang-iba ang itsura ko ngayon sa kahapon, pagtanggal ko sa aking underwear nakita ko ang pula mula doon, nagtaka pa ako dahil may nangyari na sa amin ng 2 beses, pero bakit ngayon parang dinugo ako? Binaliwala ko na lang ang bagay na yon, basta ang importante masaya ako sa araw na ito. Ang sabi niya sa akin, darating sila Sir Michael at Miss Tamara dito ngayon, kausap ko sa sarili ko, kaya naman binilisan ko na ang maligo at makababa na ako, para maghanda ng merienda nila mamaya. Nakakahiya naman kung wala akong ibibigay sa kanila. Stay. Feeling Mrs. Parker na ba? Sigaw ng atrebido kong utak na naman. Kaya naman sinaway ko, tumigil ka, nakakahiya. Kausap ko sa aking sarili. Nagtaka din ako kung bakit wala sa tabi ko ang boss ko, kanina lang kasi, ni ayaw nga akong iwanan eh. Tapos ngayon wala na siya. Siguro lumabas o di kaya nasa sala, kausap ko na naman ang sarili ko, binilisan ko na ang maligo, malakas ang lagaslas ng tubig, at hindi ko na maalayan na may nakapasok na pala sa banyo, nakalimutan ko kasing inilock. Isa pa, wala naman ibang tao kundi kami lang ni Frederick. Ay! Tili ko dahil sa bigla na lang may yumayakap mula sa aking likod. Pagtingin ko sa mirror, ang boss ko na may pagnanasa na naman ang mga mata, nang nakatitig sa akin, dahil dito sa loob ng kanyang banyo, ay halos salamin lahat. "Why you didn't call me honey? Na gusto mo palang maligo? Akala ko iniwan mo na ako." May pag-alala pa sa tinig niya nang magtanong sa akin, kaya naman hinarap ko siya, total naman wala na akong mate at tago pa sa kanya. Napayakap pa ako at baka madulas ako, lalo, at panay bula ang buo kong katawan. "Ako, aalis." Turo ko sa sarili ko, sabay tanong sa kanya, tumango lang ang makong, mukhang umurong din ang dila. "Saan naman ako pupunta sir?" Pagbibiro ko sa kanya, pero ang makong seryoso ang mukha. Habang ang tubig tumatagos na sa aming katawan. "Call my name honey, don't call me sir again." Mura pa niya na akala mo isang krimen ang pagtawag sa kanya ng sir, kaya naman napahalakhak ako, dahil hindi sa pagtawag ko sa kanya, kundi ang itsura niya. "Okay boss," natatawa kong sagot sa kanya, dahil pakiramdam ko ang sarap niyang asarin. "No, isa pa, I swear honey, hindi kita papalabasin dito hanggat walang nangyayari." Pagbabanta niya sa akin, kaya naman napalunok ako. Mukha naman totoo ang banta ng lalaki, dahil ang armas niya nakahanda na naman. Napalunok pa ako ng 3 beses. "Scared ha?" bulong niya sa akin, at ito na ang balta-baltaheng kuryente, na damaloy mula sa aking kaloob-looban, kahit malamig naman ang tubig, dahil ang makong nakahawak na naman sa akin, wait, paos kong boses sa kanya. "Yes honey," paos din niyang boses sa akin. Duda ako sa makong nata. Mukhang walang kapaguran. Dahil wala na akong magawa, ito na ulit nagpaubaya na naman ang aking Maria. Matapos ang milagrong ginawa niya sa akin sa banyo kanina, sa wakas andito na kami ngayon sa kusina.
Ang sabi niya mag-order na lang daw, dahil ayaw niya akong mapagod, pero sinaman ko siya ng tingin, wala naman siyang nagawa, kaya ito siya naghihiwa ng sibuyas. Natatawa na lang ako sa itsura niya. Dahil akala mo umiiyak. Sabi ko kasi sayo ako na dyan, sabi ko sa kanya, ngunit matigas ang ulo, kasing tigas ng muscle niya, na hindi lumalambot na para bang handa agad sa bakbakan. Napatingin tuloy ako sa muscle ng kanyang harapan, dahil ang lalaki naka-boxer lang. At ang lalaki napansin ata ako. Dahil nakangisi pa. Honey, no need to stare. If you want touch it, or we'll do it here. Nang aakit pa niyang boses sakin sabay dila ng kanyang labi, ako naman si marupok na pakurap-kurap pa at napalunok. Napailing na lang ako sa kamanyakan ng aking kaharap ngayon, at binato ko siya ng kamatis, at nasalo naman. Sabay halakhak pa. Yan ang itsura namin ni Frederick, na nadatnan nila Miss Tamara at Sir Michael, dahil naghahabulan pa kami sa loob ng kusina. Ehem, nakakaistorbo yata kami. Boses ni Sir Michael ang nagpatahimik sa amin dalawa, at nagkatikip ang palad niya sa mata ni Miss Tamara. Ano ka ba babe? Bakit mo ba tinatakpan ang mata ko? Bulyo ni Miss Tamara sa kanyang nobyo. Babe, hindi pwedeng makita mo ang nakikita ko, dahil gusto ko akin ang titigan mo. Nakangisi naman na sagot ni Sir Michael sa kanyang girlfriend. Doon lang ako nagising na naka-boxer pala ang lalaki kong amo. At ang ogag tumatawa pa. Ni hindi man lang magtakip, kaya naman kinuha ko na ang towel sa kusina, at pinantakip ko sa kanya. Siya naman ang halakhak ni Sir Michael. Binaliwala ko na lang, at inutusan kong magpalit na si Frederick, buti naman at sinunod ang utos ko. Mine! Sigaw ni CJ sakin at tumakbo na siya na pumunta sakin, sa totoo lang, namiss ko talaga ang batang ta. Mine, I am sorry to hurt you, sabi sakin, hindi naman ako nakasagot agad, dahil nakatingin sa amin ang dalawang magsyota. Okay labas muna kami adi ha. Ikaw na ang bahala dyan, naku kagabi pa yan iyak ng iyak kakahanap sayo. Bulalas ni Miss Tamara sakin, at lumabas na nga silang dalawa. You miss me. Pag-uulit ko sa sinabi ng bata, tumungo naman siya, halata naman na umiyak nga siya, dahil sa pamamaga ng kanyang mata, parang ako lang. I miss you too baby, really? Naluluha kong sagot sa kanya, at niyakap ko na siya ng mahigpit. Nagulat ako nang humihikbi siya, kaya naman nag-alala ako. Hey, why are you crying ha? Malumanay kong boses sa kanya. Because I hurt you? I'm sorry mine, really I am. Umiiyak niyang tugon sakin, kahit pala bata marunong din umamin ng kasalanan niya, pero bata pa rin ano naman ang alam niya, kaya naman kumalas na ako sa kanya, at pinunasan ko na ang luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Stop crying okay, you never hurt me baby. Isa pa, hindi naman ako galit sayo. Pero wag mo na uulitin yun ha, kasi bad yun, sabi ko sa kanya, ang sinasabi ko ay ang ginawa niyang pagbasag sa salamin mula sa bintana. At pagsigaw-sigaw niya sakin, nang hindi ko alam na dahilan, dahil ang alam ko lang naman ay naglulekohan kami sa oras na yon. Ngunit nabigla na lang ako sa ginawa niya sakin. Hindi lang kasi ang pagbasag ng bintana ang ginawa ni CJ. Sumigaw-sigaw pa siya, na akala mo isang matanda na inagawa ng pagkain ng kanyang anak. Hindi lang yun, itinulak pa ako mula sa couch, dahil nawalan ako ng balance, ay napaupo ako sa floor, yun ang nadatna ni Frederick sa amin noon. Sinita ko si Frederick, ngunit mas lalo pa siyang nagalit sa akin, na isa daw akong yaya, at wala akong karapatan na pagsabihan siya. Mula ng araw na yun, ayaw na din akong katabi ni CJ sa pagtulog. At doon na umeksena ang hipon na Olivia na yun. Hey Han! Isang sigaw ang nagpabalik sa aking diwa. Madaling lumipas ang mga araw. Masasabi kong masaya kami lalo na ako, kinalimutan ko ang agam-agam sa utak ko. Hindi naman kami nakapag-usap ni Frederick ng masinsinan about sa amin dalawa, ay sapat na sakin ang kanyang pinapakita, kahit hindi pa niya sinabi sakin na mahal niya ako. Yung araw na yun, umalis din ang magkasintahan na sina Sir Michael at Miss Tamara. Pero bago sila umalis noon, puro pambubuska ang ginawa ng magkasintahan sa amin, mabuti na lang at andyan si Frederick at sinita niya ang dalawa, dahil hiyang-hiya ako sa araw na yun. Lagi din wala si Frederick sa Pilipinas,
Ang sabi ni Sir Michael ay meron daw tung inaasikaso na mga importanteng bagay-bagay. Wala naman yun sakin, ngunit minsan hindi ko maiwasan ang hindi mag-isip ng hindi maganda, dahil sinabi ni Jana sakin noon isang araw, na nakita daw niya si Frederick at may kasamang ibang babae. Hindi naman ako naniwala, dahil iba naman ang sinabi ni Sir Michael sakin, at yun din ang sinabi ko kay Jana. Hindi din naman nagpumilit pa ang aking kaibigan. Andito kami ngayon sa loob ng hotel, kung saan gusto maglaro ni CJ, kaya naman sinamahan ko siya. Kahit pa nararamdaman kong masama ang aking pakiramdam. Mine, I want there please. Pakiusap pa niya sakin, sabay turo kung saan niya gustong maglaro, ito din ang maganda sa kanya dahil mula noon kinausap ko na siya, ay lumabas na din ang pagiging bata niya, hindi na siya bugnutin at hyper. Dahil kinausap ko si Frederick na ipatingin siya sa doktor, dahil hindi normal ang ugali ni CJ, mabuti naman at nakinig siya sakin. Ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya, ay baka na-trauma daw ang bata, madami daw kasi ang naging yaya niya noon, at ang iba ang sinasaktan siya, ang iba naman ay ginagamit lang siya upang mapalapit lang sila kay Frederick. Kaya pala ganun na lang ang takot noon ng bata sa ibang tao, dahil ganun pala ang pinagdaanan, pero napaisip ako bakit ang lapit ng loob ni CJ sakin nung una kaming nagkita. Mga naiwan sa isip ko, aminado naman ako na mabait ako sa bata, pero ni minsan hindi ko pinangarap ang maging yaya, dahil para sakin hindi ko kaya ang mag-alaga, ngunit naguguluhan din ako, dahil ang panaginip ko noon, ay lagi na lang bumabalik. Meron daw akong niligtas na bata, at baby pa daw yun, ngunit hindi maliwanag sakin ang pangalan ng tinatawag nilang tito ng bata. Pati ang mukha ng mga taong may hawak sa bata, at magulang noon ay hindi maliwanag sakin, puro blurred ang mga mukha nila. Mine, come here. Nagbalik ang diwa ko sa sigaw ni CJ. At nagulat pa ako dahil nasa taas na pala siya ng swing. OMG. Baby be careful, hold tightly okay, alala kong paalala sa kanya. Tuwang-tuwa na naman siya sabay kaway pa. Ako tuloy yung nalula sa ginagawa niya. OMG. CJ sigaw ko nang bigla siyang nadulas, buti na lang nakahawak siya. Dali-dali naman akong napatakbo sa gawin niya, ngunit bago pa ako makarating doon, ay meron nang bumuhat sa kanya na kinagulat ko. Mr. Santos. Bulalas ko sa kanya, nakangiti naman sakin, at tinignan ko si CJ kung ano ang magiging reaksyon niya, ngunit normal naman, dahil nakangiti pa sakin. Be careful buddy, sabi pa ni Mr. Santos kay CJ, at yun nga nakasimangot na. Dahil sumagot siya na parang matanda na naman, at nakahalukip-kip ang kamay na nilagay sa harapan niya. Natawa na lang si Mr. Santos sa inasta ni CJ, hindi na rin ako magtataka kung bakit siya andito, dahil nalaman ko lang naman na ang taong kaharap ko ngayon, ay ang nag-iisang anak ni Mr. and Mrs. Santos, ang dalawang matandang mabait sakin. Minsan pa nga sinama kami sa dinner nila noon, niluko pa siya ng kanyang mga magulang, dahil ang akala nila ay meron na mamagitan sa amin dalawa, ngunit agad ko naman sinabi ang totoo na wala, dahil ang anak nila ay wala yatang pakialam kung ano man ang nasa isip ng kanyang mga magulang. Adeline, are you okay? Nagbalik ang diwa ko sa boses ni Mr. Santos, kaya naman medyo nahiya pa ako. Dahil lumilipad na naman ang isip ko. Naku sir, pasensya ka na, salamat pala sa iyo sir, kung hindi dahil sayo baka nahulog na si CJ, pasasalamat ko sa kanya, ngumiti naman ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Can you please drop that sir? You know, it sound like I am too old, if you call me that. Akala ko nagbibiro lang siya sa sinabi niya. Ngunit seryoso naman ang kanyang mukha, samantalang si CJ nakatingala sa amin, at palipat-lapat ng tingin. Nakakahiya naman sayo sir, baka po may masabi ang iba, nahihiya kong sagot sa kanya. Isa pa yang po mo, ganyan na ba ako katanda sayo Adeline? Tanong pa niya sakin, naguguluhan naman ako sa taong kaharap ko, na para bang normal lang sa kanya na makipag-usap sakin. Hindi naman sir, I mean, ano kasi, ay ewan. Sagot ko dahil hindi ko na alam ang isasagot ko sa kanya, at napahalakhak na lang siya, na wala naman nakakatawa sa sinabi ko. Call me my name, much better. Luis, pakilala pa niya sakin, na akala mo naman ngayon lang kami nagkita, kaya naman sinakyan ko na rin ang gusto niya,
total naman mabait naman siya, at niligtas niya ang baby boy ko. Okay Sir Luis. Ay Luis pala sorry. Sinadya ko pa talagang binigkas ang sir, at napatawa na naman siya. Sounds good Adeline, thank you. Nakangiti niyang sagot pa sakin, at hindi pa niya binibitawan ang kamay ko, nang biglang may tumikim sa aming likuran. Nagulat ako dahil kahit tikhim niya ay kilala ko, pati amoy niya. Ngunit biglang sumama ang pakiramdam ko sa amoy na nalanghap ko. Pakiramdam ko maduduwal ako. Kaya naman dali-dali akong tumakbo, malapit sa CR sa playground, kung saan naglalaro si CJ. Bahala na muna sila kay CJ, dahil alam ko naman na babantayan nila. Pagpasok ko sa CR, agad akong pumunta sa cubicle room, at doon na ako walang humpay na nagduduwal. Medyo nanghihina pa ako, pakiramdam ko may sakit na ako. Hindi ko lang pinapansin minsan, wala din panlasa ang kinakain ko. Pero nang nahimasmasan ako, ngayon ko lang na-realize na si Frederick yung dumating. Pero nanghihina ako. Nagulantang pa ako ng magulo yata sa labas ng banyo, dahil nagtitilihan ang mga kababaihan. Sabay katok sa pintuan ng cubicle, kung nasaan ako. Sandali lang po, may tao dito, nanghihina kong sagot sa kumakatok, hindi ba nila alam na may tao, at kumatok pa akala mo may sunog. At ito na naman naduduwal na naman ako, dahil sa amoy na nalanghap ko. Kainis baka ba magkaamoy sila? Kausap ko sa sarili ko. Rinig kong mura ng kilala kong boses, kaya pala yung amoy niya. Ngunit nawala na akong ng lakas, at bigla na lang akong nahimatay. At hindi ko na alam ang sumunod pa na nangyari. Frederick POV. Open this door. Where's the key? Sigaw ko sa mga staff ng hotel, dahil kanina pa ako nagsisigaw, lalo at may narinig akong parang bumagsak sa loob ng cubicle. Hindi ko rin maiwasan ang hindi makaramdam ng selos kanina, lalo at ang unggoy na yun ay nakahawak sa kamay ng babaeng mahal ko. Yes, I love her. But never ko pang sinabi sa kanya na mahal ko siya, because I want to surprise her, but what he's doing that man to my woman. Sir, sorry po ito na po ang susi. Tarantang binigay sa akin ang susi ng isa sa mga staff ko, sinamon ko lang sila ng tingin. Pwede ko naman pilitin buksan ang pintuan kanina, kaso baka mas lalo mapahamak sa loob si Adeline. Pagbukas ko ng pintuan, nakahiga at nakasalampak sa floor na putlang-putla. Call the doctor now. Nagdadagundong kong sigaw. Lahat na din sila tarantana. Pati ang unggoy kanina na nakangisi sakin, mukha din nag-alala habang buhat-buhat ko si Adeline. Andito na ako ngayon sa penthouse, at iniwan ko muna si CJ kay Michael, mabuti na lang at andoon kanina ang aking pinsan, hindi ko na rin maiwasan ang hindi mag-alala, lalo at wala naman ginagawa ang doktor na tumitingin sa kanya. At ang makong nakangisi pa, na akala mo walang nangyaring masama. Baliw ba siya? What you doing man? I said look at her. What happened to her? Why she lay down on floor? Why? Sunod-sunod kong tanong sa kanya, pero kunting-kunti na lang makakatikim na rin ito sakin, dahil puro na lang ngisi ang sinasagot ng lalaki. Siya si Dr. Estevan, a friend of mine, siya ang pinatawagan ko, dahil family doctor namin siya, at siya rin ang doktor ni CJ. You nervous ha? Ngayon ko lang nakita na nag-alala ka sa isang babae Mr. Parker. Nakakaloko pa niyang ngisi sakin, kung sa bagay nga naman close friend naman siya, minsan nag-outing din kami about business. Well, first of all, me I know who's this beautiful woman. Tanong pa niya habang nakatitig kay Adeline, kaya naman hindi na ako nakapagtimpi pa. Mr. Estevan, hindi kita tinawag dito para titigan ang asawa ko. Kaya kung pwede bagamutin muna at makauwi ka na. Sagot ko sa kanya, at nilakasan ko pa talaga ang salitang asawa, at ang lalaki na pahalakhak lang ng tawa. Ow! I can't remember na kinasal ka na pala dude. Nakangisi niyang sagot sakin, kaya sinamon ko siya ng tingin, babaero ang lalaking ta. Meron pa palang kinakasal na walang wedding ring. Dagdag pa ng lalaki, sabay tawa na naman. Kaya tumahimik na lang ako, hindi ko akalain na marami palang alam ang doktor na ta. Kung sa bagay maasahan naman siya, meron na din siyang nakilala noon, na minsan ko din minahal. It was Olivia, yeah. Pero noon nalaman niya na may anak ako, at kasagsagan ng kanyang career sa pagiging model,
ay bigla na lang siyang nakipag-break sakin. Hindi ko rin ugali ang humahabol sa isang babae, kaya hinayaan ko na lang. Dahil nag-focus na din ako noon sa pag-aalaga kay CJ at saking mga negosyo. Nagbalik ang diwa ko nang nagsalita siya ulit. But wait dude, I don't remember na may pinakilala ka sa amin na ibang babae. Sabi niya sakin, yeah it's true. Noon yun. The one that you last introduced us, it was Olivia. If I am not mistaken. Dagdag pa niya sakin na tanong, kaya naman pinigilan ko na, at baka marinig pa ni Adeline, yes I admit Olivia is my ex. Naalala ko tuloy nung sumugod siya dito. Lalo na nung nakasalampak sa floor si Adeline, gusto ko nang sakalin noon si Olivia dahil sa nakita kong ginawa niya. At sinabihan ko lang naman siya, na kapag uulit pa ay sisirain ko ang kumpanya ng ama niya. At ayon natakot, mabuti na lang at nawala siya sa landas ko. Ngunit hindi pa naging madali ang lahat. Dahil nakiusap na mag-pretend kaming maging magkaibigan, ngunit mas malala pa, dahil yung time na gabing nakita kami ni Adeline sa isang restaurant. Kaya lang naman pumayag ako, dahil alam kong may kinalaman din siya sa pagkamatay ng kapatid ko, lalo at nakita ko silang magkasama ang lalaking may utang na buhay sakin. Ang tarantadong yun, siya ang dahilan kung bakit nawala ng magulang ngayon ang aking pamangkin. Nabalik ang diwa ko, ng isang tapik sa aking balikat. Ang layo na nang narating mo dude ah. Kantsaw pa niya sakin, kaya naman napaismid na lang ako. Magpro-protesta pa sana ako, nang hawakan niya ang pulsuhan ni Adeline, ngunit tumigil siya at nagsalita at humarap sakin. Gusto mo ba siyang i-check ko, o dalhin mo na lang kaya sa hospital pare? Ni ayaw mo pahawakan, medyo pika na niyang asak sakin, kaya naman hinayaan ko na, pero ang luko nakangisi pa. Possessive men, sabi pa ng lalaki. Naghintay naman ako kung anong sakit ni Adeline, dahil hindi mawala-wala sakin ang kaba. Anong sakit niya? Tell me pare. Nag-alala kong tanong sa kanya, dahil sumeryoso ang mukha niya sakin, na para bang binabasa niya ang laman ng utak ko. Totoo pala ang sinabi ni Michael, na ang laki ng pinagbago mo dude. Pag-ibig nga naman oh. Sagot niya na pailing-iling pa, ngunit hindi niya sinagot ang tanong ko, at nakangisi na naman ng luko. So what? What's wrong with her tell me man? Tanong ko ulit sa kanya, hindi ko na pinansin ang mga sinasabi niya sakin, dahil nag-aalala ako sa kalagayan ni Adeline. Well, tikim pa niya na parang nambibitin ang lalaki. What? Medyo naiirita ko ng tanong sa kanya, dahil ang hilig niyang mambitin, buti sana kung good news ang sasabihin ng lalaki. Congrats dude, magiging daddy ka na. Sabi pa niya sakin, na hindi agad nag-sync sa utak ko, naguguluhan ako. What? Pwede ba diretsahin mo? Bulyo ko na sa kanya, basta ang alam ko daddy ako, yes daddy nga ako ni CJ. Nagiging mahina din pala ang in love, kaya ayaw ko ma-in love. Sagot pa niyang natatawa ang lalaki. Straight to the point man, what is it? Naiirita ko ng tanong sa kanya. Kaya naman nagseryoso na siya, at tumingin sakin ng napaka-seryoso. Congrats dude, magiging second daddy ka na. Bawal sa kanya ang stress, wag mo siya masyadong pinapagod dude. Wag oras-oras, sabi niya sakin. Hindi ko na din pinansin ang sinabi niya sakin. Dahil sa sobrang saya kong nararamdaman, napasuntok pa ako ng yes sa hangin. Pare thank you, pwede ka nang umuwi, sagot ko sa kanya. At sinaman lang ako ng tingin. Ako naman ngayon ang napangisi. Tingnan mo ta, matapos mong makuha ang gusto mo pauwiin mo na ako. Ang sama mo dude. Kunwaring galit pa ng lalaki. Pero nakangisi naman. Congrats bro. Anyway bago ako umalis, bilhin mo ang mga vitamins ng mahal mo, at kailangan mo painuman para sa safety nilang mag-ina, bilin pa niya sakin bago umalis. Hindi ko din mapigilan ang aking sarili, at mapahaplos sa maamo niyang mukha, at napapangiti pa ako. I love you Adeline, I'll promise to you and to our baby, I will protect both of you and CJ no matter what, bulong ko sa kanya habang masarap siyang natutulog.